Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:03 ng hapon. Tatak RMN. Buo ang puso. RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN sa responsableng pagdating ng balita. RMN sa responsableng pagbibigay ng RMN sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN. Radyo mo nationwide. Publiko. Radyo mo nationwide. Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Radyo mo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po Malamig na hapon mga kasama. Una sa buong Cotabato City, maging sa Karatig Bayan. Sa loob at labas na po mga kasama ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Ngayon po ay second day of campaign period ng mga kandidato sa First BAM Parliamentary Election. Gaganapin noon September 14, 2026 mga kasama. At meron na lang 43 days. 45 days. Yung natawag dito. Yung period of campaign sa mga kandidato mga kasama. Siyempre sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbiga. Sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side, si Radyoman Sir Danilo Malaran. At sa buong pwersa po mga kasama ng DXMY RMN Cotabato. Sa IFM News, inform ka! Ako po ang inyong lingkod, ang inyong Radyoman Jewel Di Mapalaw. RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Ating programa live pong napapakinggan sa frequency na 90.9 MHz mga kasama. Sa dial po ng inipong mga radyo ang 90.9 MHz. At syempre pa, pakialong katamang mga kasama at wag nang ilipat pa sa ibang nais ninyong o iba pang pakikinggan mga kasama. Tumutok lang dyan po sa frequency na 90.9 MHz. Pagkat yan po ang DXMY RMN Cotabato mga kasama. Sa FM yan And any day from now, it's a good news sa lahat o tayo mga kasama, sa lahat natin.
dahil magbabalik na po yun pong AM frequency ng 90.9 Cotabato ng DXMY. I mean, ang DXMY 729 mga kasama. Kaya pakaantabayanan lamang, malapit na mga ka-idol. Sige. Magandang hapon muna sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY. Una, maliban ho sa aking nabanggit kanina sa Cotabato City, maging sa Kabuuan po, dyan po sa bahagi ng mga karatig lugar ng bayan mga kasama. Una, ito pong sa Datu Udin Sintuat. Ito yung aking binabanggit kanina. Pagka bumalik na po si DXMY 729 AM mga kasama, magiging DXMY 90.9 IFM Matic are coming. Yan na po yung ating FM station mga kasama. At ang pagbabalik ng DXMY 729, basta any day from now mga kasama, malapit na po. Kayo po'y excited, ano na lang po kami mga kasama. Considering mas broad, mas wide yung information dissemination natin when it comes sa binabanggit nating paghatid ng mga balita at impormasyon mga kasama via radyo. Liban po sa ating official Facebook page na as of the moment meron na ho tayong 703K followers. Kasi nasa 702nd. At yun nga mga kasama, patuloy lamang pong suportahan ang ini pong DXMY RMN Cotabato mga ka-idol. Yan. Yung dito po sa Cotabato City mga kasama ay nako. Batid niyo ba? Ramdam niyo ba? Ang manakanakang daloy ng trapiko mga kasama. Kumusta? Sa mga estudyante dyan At syempre hindi kasi natin ma-predict. Baka maya-maya mga kasama babagsak itong ulan mga kasama, kaya huwag na rin pong kakaligtaan na magdala ng mga pananggalang sa ulan mga kasama para kayo po'y makaiwas sa posibleng hindi lamang pagbaha posibleng pag-ulan mga kasama. Baka kayo po'y mabasa magiging malapit o kayo sa risk magkakaroon ng sipon o ng trangkaso mga kasama at iba pang mga karamdaman. Okay, mahirap na. Sige. Yung dito po sa bahagi ng Diversion Road mga kasama, kung dito sa Cotabato City merong mga manakanakang daloy ng trapiko mga kasama, yung dyan po sa bahagi ng Diversion Road sa may Tamuntaka 1 mga ka-idol, ay nako, medyo medyo masalimot considering na mahaba-haba mga kasama yun pong daloy ng trapiko. Kasalukuyang sitwasyon mga kasama sa bahagi ng Diversion Road particular. Yan po sa may Tamuntaka 2, Cotabato City. Ano ba pag binanggit sa inyo mga kasama, Diversion Road sa bahagi ng Tamuntaka 2? Ano bang tumatatak sa inyo pong kaisipan? Pagkat mayroong portion ng nasabing kalsada mga kasama na matagal na hong inireklamo ng BLGU at lahat na mismo ng mga motoristang dumaraan, kahit anong gawin, yung mga still
Mga bakal mga kasama. Steel plate. Ano, yun ba yun? Na itinakip doon sa mga malalaking butas. Abay, na UP-UP na rin sa kasalukuyan mga kasama. Nako. And for a while, ano, may mga nakikita ho tayo, may mga naraanan ho tayo na mga authorities ho natin mga kasama na kasalukuyang nasa area. Yung doon sa may ano ba to, parang ginagawang tulay ba to mga kasama? O katagal-tagal na kasi. Oh, puros bakal na lang yung makikita mo dito. Ano kayang dahilan nito? Ano kayang naging sanhi? Bakit hanggang sa kasalukuyan mga kasama nakatiwangwang pa rin ang naturang proyekto? Maliban sa maliban sa pinipilaan na ito o tinatambayan na ng trapiko mga kasama, lalo na sa dakong hapon, mga alas 4, alas 5, ganyan, na umuwi sa kanilang mga tahanan ang mga manggagawa, mga mag-aaral, at iba pang mga personnel. Pag dyan po dumaan sa diversion road mga kasama, ay nako. Bay, parang natawag dyan. Yung sa atin ba, yung panghuli ng isda mga kasama. Merong ganyan, may naalala ko. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog. Basta in Maguindanao, yung wangay mga kasama. Sabi nila, nabansak. O pag binanggit na nabansak, ibig sabihin ng mga kasama, punong-puno. Ano? Ng pagmamahal? Hindi. Punong-puno mga kasama ng laman. Pag gaganon trapiko, ibig sabihin bumper to bumper. Yun. So we're hoping na as soon as possible, ano, mga kasama, masusolusyonan na ito kasi medyo may katagal na ito, ano? Hinaing ng mga residente, ng mga motorista dyan po sa bahagi ng Tamuntakat. Pagka sila po'y dumaraan, ay nako, sabihin nila na bakit ganito yung kalsada rito, bakit sira yung bahagi, yung portion ng nabanggit na daanan mga kasama. So what tayo mahimo paman, pinapaubay na ho natin mga kasama sa atin pong mga kinaukulan. Yung pagsasaayos, ano, sa naturang bahagi ng kalsada mga ka-idol. Nationwide. Servicio Público. Usaping national tayo mga kasama sapagkat bagong ano lang to, ito may dito umahani ngayon ng samot-saring reaksyon sa mga netizen mga kasama kung pag-post online via Facebook social media account mga kasama ni Ramon o former Senator Ramon Bong Revilla. Walang ilan na I think hindi nakakalala o nakakakilala sa personal na ito mga kasama, personahe na ito, considering na isa itong aktor. Dami niyang mga tawag yan, dami niyang mga film, dami niyang mga ginanap na kaganapan. Oh. Sapagat nag-post po siya mga kasama sa kanyang Facebook page ng katagang Thank You Lord. Bakit kaya? Ano pa yung meron dito? Ngayong araw na to mismo mga kasama, Biyernes, as of July 31. Uy, huling araw sa buwan po ng July 2026. At papasok na tayo bukas, ano, sa buwan ng Agosto ng 2026 mga kasama. Ayun, ito po ay kasunod ng pagpahayag mga kasama ng Sandigan Bayan 3rd Division na nakapagpiyansa ang dating senador para sa kasong malversation. Ayun. Nationwide. Servicio Público.
At yun nga mga kasama, pinagbigyan po ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiansa si former Senator Wong Revilla Jr. para po sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala mga kasama, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiansa ang iba pang kapwa nitong akusado. Nationwide Servicio Público. Yung dito naman sa Cotabato City mga kasama, ano? Mayroon tayong good news dito mga kasama dyan po sa bahagi ng Maguindanao del Sur, particular sa may Bindulungan. Servicio Público. Regard to sa mga hafiz, sa mga nag-aaral ng banal na Quran mga kasama. So dako muna tayo sa iba't ibang detalye po ng ating mga balita. Pero before that mga kasama, silipin muna natin yung mga nanonood, mga commentator natin sa DXMY. Sige. Ito nga mga kasama, ang aking binabanggit dito, isa pong farm worker ang pinaslang sa palm oil plantation sa bahagi ng Bagong Bayan sa Sultan Kudarat Province. Ito mga kasama, patay po on the spot ang isang 40 anyos na farm worker matapos nga barilin ng dalawang armadong lalaki habang nagtitipon ng mga bunga ng palm oil sa isang plantation sa Purok Kapagkakaisa ng Barangay Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat Province nitong kahapon ng umaga. Nilala mga kasama ang biktima na si Randy Palik, nasa 8 gulang o 40 anyos, na ayon pa sa Bagong Bayan Municipal Police Station kay COP Major Ronaldin Pineda. Mabilis umano na tumakas ang mga salarin sakay ng isang Honda XRM na walang plaka matapos isa gawang naturang pamamaril patay. Inikara na mga dead on arrival si Palik lang subukan pa itong dalhin sa ospital at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng naturang pamamaril patay. Servicio Público. Kung dyan naman sa Maguindanao del Norte mga kasama, bayan nagpapatuloy po ito pong ginagawang kamustahan sa barangay ng Maguindanao del Norte Provincial Government. Police Provincial ang masabi ko. Pagkat mga kasama, mas inilapit ho ng pamahalang panalawigan ng Maguindanao del Norte ang mga serbisyo nito sa mamamayan. Sa mamamagitan ng matagumpay na kaunahang deployment ng kumustahan sa barangay na ginanap sa Nuling Elementary o Central Elementary School sa barangay Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ito ni na Governor Dato Tukaw Mastura, Vice Governor Dato Marcial Sinsuan at Provincial Administrator Dato Sherifuddin Tukaw Mastura ang pag-aatid ng mga serbisyong direktang inilapit sa komunidad kasama sina Member of Parliament Attorney Shak Mastura, Sultan Mastura, Mayor Mando Mastura at Sultan Kudarat Mayor Shamim Mastura. Ipinakita rin mga kasama ng inisyatibang ito ang layunin ng lokal na pamahalaan na palakasin ang ugnayan sa mga barangay at tiyakin ang mas mabilis at epektibong paghahatid ng serbisyo publiko. Ang mga sumusunod na mga kasama ay ang mga serbisyong hatid ng kumustahan sa barangay. So sa health service mga kasama, meron ho silang libreng medical consultation at libreng gamot, dental consultation and circumcision services. Sa mga hindi pa na circumcised
sa mga kabataang lalaki mga kasama. Ano? Radyo mo, radyo mo. Yung pagpapatuli mga kasama. Ano? Yun. Serbisyo Oh. publiko. Hirap na baka kayo po ituyain ng nipo mga kapwa kabataan na isang cellophane. Radyo mo, Ayun. nationwide. Kaya grabe ito mga kasama. Meron ding x-ray at eye screening, trauma kits at maternity kits mga kasama. Radyo mo, Liban dyan, meron ding educational support tulad ng teachers kits at school supplies. radyo mo. Meron ding sports equipment, social services, food packs, libreng tsinelas at hot meals. Radyo Meron pa mga kasamang personal care tulad ng libreng haircut, manicure at ng pedicure. Baba, Ma'am Daisy yung pwede dito. Dalawang cure na to mga kasama. Ay nako. Ito, meron pa rin mga kasamang legal consultation. Mamahagi po ng assistive devices. Yung huli, saan po ng lahat ng mga barangay sa lalawigan ng Maguindanao del Norte sa pagbisita ng programang Kumustahan sa Barangay. Radyo mo, nationwide. Serbisyo publiko. Kahapon din mga kasama, dyan po sa bahagi ng Sultan Kudarat, nagsagawa po ng pulong balitaan ang Ministry of Social Services and Development o MSSD BAR. Ano? Katuwang po ang GCash mga kasama. Sino ba dito yung hindi gumagamit ng GCash? Tingin ko wala naman masyado mga kasama. Wala na masyado sa kasalukuyan. Ano? Sapagkat inilunsad nga itong Bangsamoro Federalist Party. Itong Bangsamoro card mga kasama kahapon para po sa FAST project. Ibig sabihin ng FAST ay ito pong Financial Assistance System Transformation of FAST project mga kasama. In partnership with GCash. Ito tayo sa mga sumaksi Radyo mo, sa naturang kaganapan. Narito mga kasama ang pahayag sa press conference ni Engineer Mokhtar Abubakar, siya pong acting chief ng Planning and Development ng MSSD BAR. serbisyo publiko. Itong current po natin na ating yung card, no, pati yung transaction fee. And then, ang proseso po kasi nagta-transfer po tayo ng funds sa G-Wallet po, no, ng MSSD sa GCash para yun po yung magdi-disburse, no. As we trigger, meron po tayong disbursement maker and disbursement approver sa level po ng MSSD. At yung once na-trigger na po yun, meaning klaro na po kung sino yung mga beneficiary na ating uhulugan sa kanilang mga respective accounts, then ipaprocess po automatically real time. Upon approval po sa region, no, kasi andun na nga po yung pondo natin sa kanila, so automatic po makikredit yun sa mga accounts ng ating beneficiaries. Opo. Kasi we need pa po, no, wala po yung production ng card, kasi po yung gagastusan mo sana is the production of the card, the processing fee. Technically po ngayon, we thank our partner GCash na wala pa po, nakawig pa po yun sa ngayon. So wala pa po tayong ginagastos in terms of operationalization of this partnership. Ang ginagawa lang po natin is yung pondo na naka-intend para sa ating beneficiaries, no, yung mga monthly subsidies nila ng ating para sa social workers, tsaka ng workers, yung transfer nila natin sa GCash para po ma-disburse po sa mga account ng beneficiaries. Yung kasama natin from GCash, but of course, in case of losses po, there will be also a process para po we can issue po yung kanilang respective na Bangsamoro card just in case po nagkaroon po ng loss sa physical card po nila. And then, ano po yung second question mo? Ano problema sa pag-access o beneficiary? So, kung in terms naman po kung technicalities sa card, meron din po technical support yung provided ng GCash. So, far po ng experience na din namin sa card piloting, no, may mga certain issues po kami or technical concerns na i-release po sa level po ng team ng GCash, and alhamdulillah, mabilis naman po yung turnaround po, no, ng kanilang support po to that, and then nare-resolve naman po eventually yung mga issues po na nafe-face ng beneficiaries. At isolated po ito, hindi po siya sabihin nating majority of our experience in that. So far, majority is yung mga subsidies po talaga na may
yung base po sa programs, may mga financial assistance or subsidies po tayong binibigay. Yun po yung i-include natin sa ating partnership with GCash and other financial service providers. And just so po, gagawin lang po namin, approve po ito sa level ng Bangsamoro government. Meaning po, na-agreehan po even the design was approved by the cabinet. No? Meaning po, ang next step po talaga, ito yung pagsisikapan namin ay makausap, ma-reconvene yung other ministries para po i-adapt na itong ating current partnership with the Bangsamoro card. Meaning po, pag beneficiary ng MSST, meron na siyang unique card, no? Pwede na po sana siyang magamit in case na hindi po mag-enroll na isang beneficiary sa other ministries. For example, kung isang worker natin, para social worker, ay qualified po tawagin na program from farm. Pwede po nila magamit yung card na yun para po mas unified na yung pagbibigay po natin ng assistance sa ating mga constituents. Hindi na po sila mag-create ng one card for MSST, another card for other ministries, isahan na po yun. Yun po yung ating overall visioning for this Bangsamoro. Kasi in cases po no, na hindi kayo makakahirapan mag-transfer, you can have another option go through the ATM machines. And then you can also transfer from your another bank because ako po, naging experience ko, naiwala ko ang aking land bank accounts during a mission in Tawi-Tawi. Ang naiwan lang po sa akin ay ang GCash card. At ngayon po yun ay ginagamit ko from my land bank account and transfer ko sa GCash card and I withdraw at the ATM. Just sharing po, no, na-promote yung sharing an experience na lifesaver po siya. At some point. Kasi pag-transferan mo po kasi talaga siya from other banks, then you can easily withdraw from the ATM. Kaya po nang explain ng aming Deputy Minister kanina, ayan po pag officially enrolled at nakapasok po sa programa ng MSST, yung certain beneficiary, ay automatically po ay MSST po ang mag-facilitate ng issuance ng card po nila. No? So yun po, again, hindi po automatic po. We have to go through the process of validation and then of course availability ng staff. And then of course, ma-inform naman po officially ang beneficiary that they are already part of the program. That's ito yung aming programa for the Our Council program. If once fully accepted the program, that's the time po that we can process. At NCC po, yung magpaprocess ng yung partnership po dito. Sa current timeline po, no, again, this is still a target. Ay sisikapin po sana ng MSST sa level po namin na by 2028 ay sana po majority of the programs ay pasok na po sa partnership na ito. And we have already issued the necessary cards po, Bangsamoro cards to our beneficiaries. So yun po yung target at the moment po, by 2028 po sana ay marami na, or majority na po na ating beneficiaries ay ating mabigyan na po ng Bangsamoro card. At susunod mo lang po kanila yung discussion kasi parang nag-guess ko lang paano naman kami na hindi beneficiary. Hindi ba kami po din makakabay ng Bangsamoro card? Actually po, that will be a part of a discussion with in the cabinet. Kung tingnan din po, paano even the workers po ng barn can please also avail the same Bangsamoro card because it's actually an identity for us constituents po ng barn. So that's another discussion po on how we can also offer the same card po, no? Na as Bangsamoro constituent, na even hindi ka pa nakakapasok sa Radyo mo nationwide. Yun mga kasama, si Engineer Mokhtar Abubakar, siya pong Acting Chief ng Planning and Development ng MSSD Farm mga kasama. Direction tayo dito, sabi ni Dato Prince Haidan Bantas. Sabi dito, maganda sana kung GCash wag lang mamigay ng SIM para ibigay sa mga tao na gawan ng GCash tapos ibalik ang SIM card. Guess ko yung point mo, sir, ha? Oh, may ganun ba? Wala naman siguro. Anyway, kung may ganun man, mag-refuse ho kayo mga kasama sapagkat it might be a way para po, ano tawag dito? Tayo po yung mga scam, no? Maloko ng mga mabubuting puso, no? Na hindi marami, I mean konti lang yung awa mga kasama. Pagka sinabi naman natin na walang awa, parang imposible na naman. Sige, Prince Haidan. Anyway, wala, tinanggal niya.
Bakit kaya? Yung prinsahin. Radyo mo nationwide. Ganyan yung kanyang komento mga kasama, kanyang reaksyon. Sige, magandang hapon muna kay Hadja Rahima Palumbi Angkal. Good afternoon. Radyo mo nationwide. Kay Randy Ran Santisas, magandang hapon po, sir. Saan ka man naroon? Narito mga kasama as of 4:32 ng hapon. At ang oras na natin sa atin ng UBJP number 13 sa Balota. Ito, isunod natin. Ang naging payag naman ni Nur Aini Tan Lim, siya pong Deputy Minister ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ba? Nabaliktad na, dapat ito yung nauna. Showed yung logos ng mga partners namin who helped fund the rollout, which is Australia Aid, Caucus Aid in the Philippines. So yung actual proof of concept, and eventually when we decided to go with GCash amidst different options, that was in part because of the support of Australia Aid. It was conceptualized because of marami kasi mga wanting to be beneficiaries, but when we report, may mga requirements kami, may mga fake IDs, mga national IDs na may QR code, pero once you scan it, it's actually not genuine. So ito po yung solution namin, where it also works as an ID, as a financial product, as well as a way to remove the lines and the lack of ATM machines within the farm region. For now, we have started with Cookbook for orphan care program namin because it's a monthly subsidy, as well as salaries ng contract of service workers namin na para social workers and yung CDWs, yung daycare workers, child daycare workers. Ito po ay pilot wherein we want to make sure na we already know how the system works, and then, syempre, may mga, learning curve pa yan, may mga mistakes, or may mga duplications, at least alam na namin how to do it. Afterwards, we will be including more programs po sa financial transactions through GCash. Bibigyan ng GCash po, that's the last part ng beneficiary client care. We need to make sure that they are qualified sa program. There are criteria that we need to make sure na, for example, kung Cookbook program, you have to really be an orphan. So may validation period kami, we really go to the houses to make sure and interview and validate. Once they're in the program, saka na po namin silang bibigyan ng card once they're already enrolled po. So, sa mga kababayan natin who are asking for inclusion, please go to our nearest provincial office, or kung nasa Cotabato lang po kayo, you may also ask us how to join the program, ano ang criteria for joining. Perhaps po makapasok kayo in the next batch. They can already use it, but they have to wait until the funds are downloaded. So the moment they get it, activate pa po nila, and then yung subsidy kasi by branches yan. So monthly, quarterly, or by every 6 months. Pero if it's salary, then it's monthly. Kasi I used to be the RPC for 4B's program. And we really had an adjustment period to convince people na having a cash card is better for them. Radyo mo nationwide. Sa IFM News, informed ka! Yun mga kasama si Ustadja Nur Aini Tan Lim, siya pong Deputy Minister ng MSSD BARM mga kasama. Radyo mo Na ito, pagka may ayuda from MSSD, diretso na sa kanilang mga card ng mga beneficiaryong mga kasama. Ano? Sige, 4:36 ng hapon mga kasama, standby muna, tayo po'y magbabalik. Makalipas ang ilang mga patalastas at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party o BFP number 4 sa Balota. Standby mga kasama.
pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Lipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, Partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota, Partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP. Mare, palit kog diaper. Na kay na-recommend? Lampin baby pants, Mare. Mao gini akong gigamit para sa mga bata. Asenso lagi karon, Mare. Unsay sekreto nimo? Ay, grabe. Kusog kayo akong lampin baby pants, Mare. Imagine, 104 pesos and 50 cents ra, naapagi one free pad. That's 16 pads total. So, 6 pesos and 53 cents lang per piece. Mao ba di ay? Barato man akong napalit sa pikas. Barato to. Pero, 10 or 12 pads lang to, Mare. Ang lampin, 15 plus 1, full size. Sulit gyud. Kung ibaligya by piece, ang free pad, ginansya na. Ang jumbo pack na ay 6 free pads. So 6 times 6 pesos and 53 cents equals 39 pesos and 18 cents. O diba? SRP is 315 pesos ra. Halos 12% ang tubo. Meaning, mas barato ang lampin baby pants kung per piece imong pagpalit, Mare. Diba sulit? Mare, maskin sa simple nga produkto, no? Naagyat kita para sa panginabuhi. Congrats, Mare! Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:41 ng hapon. At ang oras na yan natin po sa atin ng UBJP number 13 sa balota. Tatak RMN. RMN. Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Tuloy sa atin pong programang DXMI at your service mga kasama. Ngayong hapon pong ito ng Friday, it's huling araw, July 31, 2026. Buwan po ng Hulyo taong 2026 mga kasama. Hanggat bukas,
ay August 1, 2026 mga kasama. Nga pala, no, merong isasagawang aktibidad bukas dito po sa Cotabato City. Ayan, magsasagawa ng ano tawag dito? Motorcade ba to o rally? Ito, bukas mga kasama, isasagawa po ang UBJP Caravan. Ano? Cotabato City Chapter mga kasama. At binabanggit dito ang lahat po ng mga driver ng sasakyan at motorsiklo ay pinaalalahanan na magmaneho ng ligtas at may responsibilidad. At iwasan ang overtaking o pag-unahan maliban na lang kung ligtas at pinahihintulutan. Iban pa din mga kasama, sundin ang mga itinakdang road at utos ng mga marshals. Dagdag na rin dyan mga kasama, iban dyan mga kasama, ito pang respetuhin ang batas trapiko at iba pang nagagamit gamit yung nilagay dito gumagamit dapat gumagamit ng daan, no? Sabihin, pag kami nakasalubong respetuhin mga kasama, ganun yun. Ganun yung ilan sa aking perception. Ang ruta mga kasama ay from Kanto Bubong to National Highway is probably Sinsuat Avenue ito, Parang Road, Joselim Street, sa bahagi ng Poblacion 5 mga kasama, at Lugay-Lugay area, Vaguatu, Pansacala Street na may San Pablo puntang Malagapas at City Hall. Doon na po yan mag-e-end mga kasama. Bukas yan, saan ba yan? Hindi ata na-indicate yung oras. Bukas yan mga kasama, isasagawa ho ito pong caravan na binabanggit ho natin. So inanyayahan yung kanila pong lahat, ang lahat po ng mga nais na sumama mga kasama na sumama. Lahat po mga kasama na makisa sa naturang caravan. Bukas yan, Saturday, it's August 1, 2026. Maaga pala ito, 6 a.m. Ano? Nasa ano pa yan mga kasama, 6 a.m. bukas sa caravan UBJP Cotabato City Chapter. Bukas po ang assembly time is 6 a.m. umaga po. Sige. Dako tayo sa ibang usapin mga kasama. Diyan po sa bahagi ng Northern Kabuntalaan, sinagawa po ng Tingog Party List. Ito pong pamimigay ng cash at itong pagbigay ng ayuda mga kasama sa nasabing bayan. Tapos ngang nanalasa ito pong kamakailang ulan na nagdulot ng mga flash flood saan apektado ang ilang mga resident. Kaugnay niyan mga kasama, narito ang ating panayam kay Northern Kabuntalaan First Councilor, si Bay Mary Jane Bayam mga kasama. Sa inyo, thank you sa mga magulang na nandito. Maraming salamat sa aming Tingog Party List Representative Congresswoman Yeda Romualdez and si Congressman Jude Asidre. Dito po sa Northern Kabuntalan dahil nabigyan kami nila ng center, ng Alagang Pinoy Center, kung saan ako yung principal dito. So, ang aming taos-pusong pasasalamat dahil meron kami ng hospital assistance, medical assistance, lahat ng assistance galing meron kami. Ganyan ang Alagang Pinoy. So, dapat
pasalamat din ako sa ating mayor dahil pinayagan din niya na magkaroon dito ng Tingog Center dito sa Northern Kapampangan at sa aming Sangguniang Bayan. Actually, ang hospital assistance namin is sa Region 12. Pero dahil dito kami sa Northern Kapampangan, ang napili namin na hospital kung saan pwede sila na magpa-hospital ng wala nang babayaran dito sa community hospital at saka sa Payos dahil yung mga partner namin na mga doktor ay pumayag sila na GL lang. Yung aming Dr. Obigaini, si Dr. Tenorio, yung aming anesthesiologist, si Dr. Sakatani, yung aming surgeon na matagal na namin kasama, si Congressman Edwin Cruzado. At ang hospital namin sa Community Hospital and sa St. Pius, ang aming pedya, si Dr. LB Austria. So, pag meron kami mga client na doon talaga ng hospital, kung ang mga bill nila ay more than binibigyan na namin ng total, binabayaran na namin yung buo. Because that is, yan naman talaga sa amin, sa Alagang Tingog. It will serve its purpose. Kasi kung bibigyan nila sila 3,000, 5,000, babalik din sila sa amin, nang hihingi rin. So, might as well, total pera naman din nila yan, para sa kanila yon. So, binibigay na namin yung mga para sa kanila na hindi na sila mahirapan paglabas nila ng hospital. Yan ay sa Mitsaya po. Sa Mitsaya. Yun na nga, malaking pasasalamat po sa aming mga representative, lalo na kay Kong Jude Asidre, kahit na wala pa kami naibigay noon sa kanila, nagtayo talaga sila ng Tingog Center dito sa Northern Kabuntalan. Yun. Kaya maraming dito sa amin. Marami kaming mga ayuda. At sa lahat ng mga nagbigay ng ayuda, itong dumaan na mga flood sa amin, lalong-lalo na sa aming Chief Minister, sa aming Chief Minister Abdullah Pakakwa, sa ating MP, sa MILG, kay Jordan Bayam, at sa ating MP, at sa lahat ng MP Sulficar Bayam, at sa lahat ng mga MP sa tumulong na nagbigay. Kaya nga, yung iba sabi nila nakakasawa na yung Northern Kabuntalan. Kayo na lang ang laman ng balita. Pero wala kami magagawa because we give it to the people. Where is it due? Kasi binigay yun ng mga nagbibigay ng tulong para sa kanila. Kaya taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay ng mga ayuda. Sa lahat-lahat talaga. Para maibsan din yung magginhawaan din kahit konti yung aming mga mamamayan. Masaya ako, masaya kami kahit ganito kami. That is why kami dito parang mahirap man din pero resilient kami. So yun lang at maraming salamat sa inyo kahit saan kami nandun kayo. Okay. Radyo mo nationwide. Sa IFM News, Serbisyo Publiko. Yun mga kasama si Madam Mary Jane Bayam, siya pong first councilor ng Northern Kabuntalan regarding sa kanilang pagtanggap ng ayuda mula sa Tingog Party List. Papasanaol na ta. Sige, 4:50 na po ng hapon mga kasama at ang oras na yun natin po sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Yan na. Okay, dako naman tayo dyan po sa Maguindanao del Sur mga kasama sa nalalabing 10 minuto ng ating palatuntunan sapagkat importante ito para po doon po sa mga nais na o sa mga gustong magpagamot ngunit walang sapat na pambayad mga kasama. Kumbaga hindi afford yung mahalin na pambayad sa kanila pong pagpapagamot. Ginawagit dito mga kasama, yun po different kind of bukol katawan, Sige, mas maigi, pakinggan natin kapagkat yung bigyan natin ng konting background. Sa kasalukuyan kasi mga kasama, nagpapatuloy po ang screening ng mga pasyente para po sa isasagawang gamutan na pangkalahatan ng Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Maguindanao del Sur. Ang pagamutan nito mga kasama, ang BRHMC ay ang dati pong IPHO Maguindanao. Sa kabatiran ng lahat ay binago po ang kanyang pangalan and to be upgrade, in-upgrade po ito
into Laboratory Hospital kasabay po ng pagpapalit ng kanyang pangalan into Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center mga kasama from IPHO Maguindanao. Dahil dito inanyayahan po ni BRHMC Chief Dr. Muhammad Arif Bagindali ang lahat na samantalahin ang mga serbisyong medikal na ipinagkakalob ng libre ng nasabing bahay pagamutan. Narito mga kasama si Dr. Muhammad Arif Bagindali sa panayam ng DXMY. Right again, magkakaroon naman tayo ng gamutang pangkalahatan for 2026. Ito isa napakalaking medical surgical mission para sa ating tanggapan dito sa IPHO Maguindanao at ang Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. This is the first biggest activity na gagawin natin after it was upgraded to level 3. Malaking mga medical services ang ating ibibigay sa ating mga kababayan. So nagsisimula na po ngayon ang ating screening, surgical screening ngayon sa ating outpatient department from 8 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. So lahat na may mga problema bukol sa leeg, bukol sa anumang saan mang parte ng katawan, bukol sa matres, sa suso, thyroid goiter, bukol sa abdo, bukol sa kidney, pwede na rin sa utak, no? Ngayon nagdagdag tayo kung may mga brain tumors, pwede na natin i-cater, no? I-screen. So we will going to have a special screening on August 5, Wednesday, para naman sa sakit sa bato, no? Yung sakit sa kidney, gallbladder na pwede rin natin gawing laparoscopy kasi tayo kauna-unahang facility sa BARM na magsiserve, no, ng laparoscopic surgery. It's a minimally invasive surgical procedure. Meron din tayong cleft lip and palate surgery at saka eye screening naman for our cataract surgery. So all medical cases, surgical kung saan man, so pwede na silang tumungo sa ating outpatient department. So, sa mga nahihirapan, no, pumunta, especially sa ating mga GD areas, open po ang ating RHU mag-facilitate sa inyo. Pumunta lang po kayo sa RHU, i-facilitate po kayo, dadalhin po kayo dito, no, na libreng sakay from RHU going here for the screening, and kung ma-schedule kayo, ihatid din kayo, at pag-uwi niyo, ihatid din kayo. So, that is in coordination also with the LGU. So, isang regular at napakalaking activity ito na may bigay natin sa ating mga kababayan na walang oras at walang pera, no, na para maidulong ang kanilang mga nararamdaman. So, we cater all nearby municipalities, provinces, and even region, no? So, wala ho kaming boundary. Kung gusto pumunta, wala namang problema. So, we hope to see you and let us serve you with the most, no, of our available resources. Maliban dun sa mga nabanggit, Sir Doc, ano pang mga serbisyo? Ngayon, no, magkakaroon tayo ng urologic surgery, no, yung sakit sa bato. Magkakaroon din tayo yung bukol sa utak, no? We will going to have a special screening din. Meron tayong in-invite na neurosurgeon, no, para mag-examine at gagawa ng procedure kung kinakailangan. So, yun yung mga bago nating serbisyo ngayon. So, nabanggit. So, we will definitely facilitate you. This will be a month-long surgical mission. Mag-uumpisa tayo ng August, no, until end ng August. So, we will have our culmination or magkakaroon tayo ng ating opening program on August 11, no? So, Bingo Vanilla. Radyo mo nationwide. Nag-imbita tayo ng mga, yung mga dignitaries na who inspired us, no, to becoming, no, the first level 3 facility in BARM. Alam natin na libre na nga. Ano yung mga possible na requirement dito, Sir Doc? Yeah, no, as much as possible, at least kahit paano, no, members sila ng PhilHealth, no? Kasi yun, tumutulong din tayo na at least kahit paano na matulungan natin na ma-enroll, no, yung ating mga kababayan as PhilHealth, no, member. So yun na naman na reklamo, no? I mean, ang magiging requirement. So kung hindi naman kayo miyembro, kami ang mag-enroll sa iyo. Pagdating niyo dito, so we will facilitate you to become members, no, through our POS, no, yung point of care service na binibigay natin sa ating mga kababayan na hindi updated o hindi pa miyembro ng PhilHealth.
Radyo mo nationwide. RMN Serbisyo Publiko. Yun mga kasama, si Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Magkawig kasi ng Bangsamoro Cotabato Regional Medical Center, CRMC. Pero this time mga kasama, si yung tinatawag natin dati na IPHO Maguindanao. Ngayon po ay Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Si Chief Dr. Sa IFM News, Muhammad Arif Bagindali mga kasama. Sa August 11 isasagawa po yung gamotang pangkalatan. Libre po yan sa lahat ng mga pasyente na nais maka-avail mga kasama. As of the moment, magpa-screen na. Papatuloy ho kasi yung kanilang screening mga kasama. Kaya i-grab na ito pong sandaling ito, mga panahong ito mga kasama. Para kayo mapabilang doon po sa recipient ng naturang libreng serbisyo medikal. DXMY RMN Report Publiko. Radyo mo nationwide. 4:58 ng hapon mga kasama. Radyo mo nationwide. Medyo naano tayo dun sa dali lang bago tayo magpapaalam at silipin natin kung meron pa bang pagbati. Ano? Wala tayong eto kay Mama Sonda. Samsudin Mama Sonda, magandang hapon ha. Watching us from Municipality of Ligawasan, SJ Bar mga kasama. 4:58 na po ng hapon mga kasama. At ang oras na yan, hatid naman sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balot. Sige. Tayo po idaan-daan na po magpapaalam mga kasama. Pangalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Pangalan din ng ating nakagapo. Yan po sa may technical side, Radyoman Sir Danilo Malaran. At sa buong pwersa po ng DXMY RMN Cotabato mga kasama. Ako po, ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong lingkod, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY.